Okay, so in my previous video, I was talking about yung mga what I find suspicious lang. So, suspicious lang sa religion and the claims for God, no? So, okay. And I just want to clarify, no, na they're not arguments to prove that there are no gods, that Jesus Christ is not real, that your religion is false, no. Those are just list of things that I find myself as suspicious, kaya ako naging atheist. So one of the many reasons why atheist ako ngayon. That is why when you're atheist and when you hear someone like me put those out, I hope hindi ka magalit. Kasi hindi naman lahat para sa religion mo. Hindi naman lahat Katoliko, hindi naman lahat INC. So please wag kang magalit. Kagaya na lang din na hindi ka naman nagagalit sa INC or Katoliko or born again or Mormons. I hope you're not angry with them. Kasi hindi lahat agree or sang-ayon or comfortable sa mga truth claims ng whatever man belief that you have. Okay. So now, I just want to also clarify, no, not clarify, but I want to make a point na kapag nagdidiskurso about religion, there's this tendency na namimix yung mga arguments natin. Namimix siya between sa truth claims ng religion and sa moral framework ng religion. Meron kasing moral framework ang God belief Merong not God belief but religion itself. Meron silang moral framework, meron silang worldview. So it's a package, no? Aside sa meron silang mga rituals and meron silang mga kanya-kanyang ginagawa, mga very stricto na mga ginagawa sa buhay nila, there are also claims, truth claims. So let's just talk about those two, truth claims, and then yung isa is moral framework that talks about how to live one's life. Ano yung mga bawal, ano yung hindi mga bawal. So okay. So yung previous video ko, it's just me talking about specifically the truth claims. I was just suspicious about the truth claims. Not necessarily suspicious sa mga pinaggagawa mo as a Kristiyano. So I hope na klaro yon, na if you pray, if you believe in a God, if you strictly follow the teachings of your religion, if you go to church, if you spend fiesta, if you spend whatever man event na very exclusive lang sa religion nyo, wala akong reklamo doon. I hope klaro yan. Kasi wala akong pakialam sa anong buhay na gagawin mo wala akong pake so long as hindi ka nakakapanakit ng kapwa. Go ahead and be free with your God belief. Go ahead and pray. I will even fight for meron kasi din na mention si Dada na what if dumami daw kami, maging majority, and suddenly bawal na daw siguro ang God belief. I don't think that will happen, no? Kasi yun nga, we are just suspicious sa truth claims, not so much with your framework, no, not so much with what you are doing with your own life. Kasi para sa akin, I don't think anyone knows how to really live one's life. I don't know. Kanya-kanya tayong diskarte dito sa mundo. Gusto mong magkaanak, gusto mong hindi magkaanak, gusto mong mag-asawa, gusto mong single lang habang buhay, gusto mong magtrabaho, gusto mong tumambay. Kanya-kanya tayong trip walang perfect na answer how to live one's life. Kaya I don't feel suspicious sa whatever man na ginagawa mo. Okay, now what will be the topic today? Now that that's clear, no? My topic for today is yung problema naman ng atheism. So nabanggit nga ni Dada, philosophically wala namang say ang atheism kung mali or tama ang rape. And that is technically correct. It just sounds really awful, no? Kasi it parang ang patutunguhan ng usapan is since walang konsepto ang atheism ng right and wrong, therefore gumagawa sila ng wrong, which is naklaro naman namin doon sa discussion ni Dada.
But that is also a very interesting na na point, no, na it is not a worldview. It is just a label that I'm just called an atheist and nothing more. Whatever beliefs I may hold, it's not exclusively related to atheism. Kasi pwede naman akong maging humanist, pwede naman akong hindi humanist, pwede naman akong vegan, pwede naman akong hindi vegan, pwede naman akong liberal, pwede naman akong hindi liberal or other, di ba? So yun. So ang problema sa atheism. So number one, we need to point out na ang pangunahing tungkulin. Ang pangunahing tungkulin ng atheism sa aking pananaw lang is hindi upang magtatag ng mga bagong system of beliefs. I hope that's clear. Religions have system of beliefs. I don't think atheism, ang pangunahing layunin or ang aim ng atheism is magtatag ng new system of beliefs. I don't think that's the aim. Ang aim siguro ng atheism lang for me is ilantad, ipakita ang mga pagkukulang o ang pagkakamali sa truth claims sa God belief. Maraming truth claims na discuss ko na sa previous video ko. So I think that's just it. No? And I think it's very easy to do. It's very, very easy to do. Nabanggit ko nga sa previous video ko, I'm not a civil engineer, pero I can't build bridges, pero I can know based on my experience, based on our common understanding, na kapag pabagsak na yung building, is obvious na makikita mo merong mga tawag doon, may nabali, may bumagsak, may bumigay na pati mga terminologies hindi ko alam, pero I get what I hope you get what I mean, na I don't have to be an engineer to know na yung pabagsak na yung building na yun, or to know na solid yung building na yun. I have no knowledge with engineering, but I have knowledge with something else. No, alam ko na pabagsak yung isang bagay or solid yung isang bagay. And madali lang tong gawin. I don't need expertise. Same thing with religion. I don't need expertise. I don't need to be expert in theology. I don't need to be a philosopher. I don't need to be a scientist para mamuna. And I think that's a problem. So let's talk about that. So madali lang mamuna o maghanap ng butas sa damit. Madali lang maghanap ng butas sa damit ng iba. Kaysa sa magtahi ng ating sariling damit. So that's what I'm trying to say. As an atheist, it is very easy for us to spot truth claims na parang suspicious, parang may mali ito, parang ang weird pakinggan nito, o kaysa gumawa ng sarili naming belief or claims. Kasi you notice, walang claims ang atheist. So, mas madali ang maging kritiko kaysa maging isang taong nagmumungkahi ng solusyon. So, we need to also acknowledge, aside from atheism having a problem, we need to also acknowledge that the religion or God belief is actually doing something, is actually doing things to provide solutions to different kinds of human problems. Hindi man ako sang-ayon sa mga promote nila ng mga solutions, but they are trying their best to provide solutions. So for example, family needs to be men and women only, exclusive, nothing else, no same-sex marriage. There should be no divorce. You should be pure before you, hindi ka dapat hindi ka na virgin before your marriage. A lot of things are in religion, and they're trying to solve problems. No, I think they're trying to solve marital problems by establishing those kinds of specific solutions, specific things, specific guidelines. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not covet thy neighbor's wife. There are no gods than before me. So kasi jealous ako na God. They are trying to solve problems. Atheism is not. So
It's like they are building the bridges and we're just spotting the flaw of the bridge as atheists. And I think that's a problem. For example, si Vice Ganda, hindi naman siya seryoso na mang-aawit o manunulat ng kanta. Pero nagsisilbi siyang hurado sa mga talent shows, 'di ba? So kung lahat ng tao ay tulad ni Vice Ganda, marahil ay walang magagandang kantang mabubuo. So it is not enough na critic lang ang atheism. I think there needs to be something else na not atheism, but there needs to be something else na nagmumungkahi ng solusyon sa mga different, and I think there are already, no, humanism. Yung humanism kasi is walang concept of God, parang nauuna ang tao kaysa sa belief mo na merong Diyos. Isa ring problema sa pagkakritiko is mas kaunti ang pagpuna sa'yo kumpara sa taong nagmumungkahi ng solusyon. So we all receive different kinds of critics, no, but we all know that they are just misconceptions, mga maling akala. Sasabihin nila na atheist ka, naniniwala ka ni Satanas, atheist ka, wala kang morals. Those things are not actually critique sa atheism. They are all misconceptions, mga maling akala. Hindi nakaintindi what really atheism is. So, yun, isang problema is sa isang pagiging kritiko is mas kaunti ang namumuna sa atin kumpara sa taong nagmumungkahi ng mga solusyon. For me, mahalaga kasi ang makatanggap tayo ng kritisismo. Dahil maybe because not maybe, but maaari din tayong magkamali, no? And since ang atheism ay hindi talaga nag-aalok ng anumang solusyon sa mga problema, wala ring batayan na tayo ay punahin. So that's sus, no, for us. Kasi we're just comfortable in criticizing what we find are suspicious. But we're not actually providing any kind of solution to any kinds of problems. No? Kaya nga yung si Ayaan Hirsi Ali, pag binasa mo yung article niya, nag-declare na siya, 'di ba, na hindi na siya atheist, Christian na siya. Pag binasa mo yung whole article niya, which is sa kahaba-haba ng article, walang nabanggit doon na I have found out that Jesus Christ is real and there is proof that nabasa namin na totoo pala talaga yung God and totoo pala talaga si Jesus Christ. Nothing in her blog. Sa last na blog niya, yung after siya nag-declare ni atheist na siya, na Christian na siya, nothing in there says na Christianity is true. Yung mababasa mo lang doon is mas prefer niya na framework ang Christianity over Islam kasi galing si Ayaan sa Islam. You can also hear Richard Dawkins, sabi niya doon is culturally Christian siya kasi nai-enjoy niya yung pagka-Kristiyano niya dati, na merong mga Christmas, merong mga events, and I think the value of Christianity as well works for him, no? Hindi man lahat, kasi nabanggit ko nga dati na merong mga sus pa din sa mga morals na it tries to teach. Hindi man lahat, pero he is just picking and choosing. So he is still an atheist but culturally Christian do siya. And I think I am. Hindi ko lang sinasabi na yun, pero I think I am. Hindi naman ako culturally Muslim kasi hindi ko naman alam ang culture ng isang Muslim. Hindi ko din masasabi na I'm culturally Hindu kasi I have no idea how Hindus live their life. All I have knowledge of is how Christians live their life. So kaya nga medyo may pagka-konserbatibo din ako about marriage, about same-sex, about abortion. Matagal ko siyang na-accept kasi ganoon yung upbringing ko. So, yun. So, ano ba? So,
okay, me sa isang na face sa ganyang klaseng problema, ano ba yung solusyon sa amin? Do we like act like a Christian? Act as if merong Diyos? Kung meron akong anak, ituturo ko ba na merong Diyos even though I don't agree with that notion? Ano ba yung solusyon? Kasi on one hand, sa atheism, walang framework. You're just free to choose, no? You need to use your brain, you just need to use your empathy, you just need to be human, to act human, to act a decent human. Hindi ka gumagawa ng crimes, no? But with religion, eto, meron talagang framework, meron talagang guide, may strict rules, merong community. So, I don't know what's the solution. Ang mag-follow ba sa isang framework na I am very suspicious with, or I let people, I trust people sa intelligence nila and sa ano nila, sa wisdom and sa emotional na, sa mental capacity nila to be human. I don't know the answer kasi I don't know. Hindi ko alam. 'Di ba? If you have solution, if you have a better argument, I'd love to listen. Kasi yun yung parang I think na slowly nare-realize na problema na nag-a-arise sa current society natin ngayon. Because a lot of people are no longer are finding religions sus. Because a lot of people have now access to information and hindi na sila basta-basta nandudup ng mga priests and pastors, and they're starting to, I think cliche ang term, but they're starting to wake up, no? And what will happen if they start to wake up? Kasi dalawa lang naman either they will bring the mga magagandang turo ng religion sa pagkatao nila, or they try the opposite kasi na-frustrate sila na nilinlang sila for how many years, and they will do drastic actions. They will, for example, yung sinabi ng helper namin dito na nakatrabaho daw siya sa isang family na merong ang yung tatay daw is hindi daw naniniwala sa Diyos, pero pala inom, nagsusugal, maraming bisyo, hindi nagtatrabaho. So hindi naman yung dahil sa atheism niya, kasi kung dahil sa atheism niya, ganun sana din ang result sa akin, pero hindi naman ako ganun. Siguro sa kanya na-frustrate siya. Na-frustrate because hindi pala totoo ang Diyos, or hindi pala related sa religion pa din yung reason niya. Baka may sakit siya, meron siyang karamdaman, kaya ganoon yung decision making niya sa buhay, or talagang depressed siya, or we don't know really, no? We can just hypothesize. But yun na nga, for example, eto, sa Dune na movie, part 2, yung Freeman, nung nakatira sa sand na planet, ang kalaban nila is Harkonnen, di ba? Harkonnen are technologically advanced, pero ang dali lang nilang natatalo because they're really na fit na sila. They're very fit in their surrounding kasi nga taga-sand sila, ilang years na sila doon. And then meron silang religion. Very, for example, ito yung scene na merong parang isang swimming pool na puro pala yun tubig na nanggaling sa mga fallen nila na brothers. And they believe not believe, but they don't drink that water even though they are so deprived of water, sa punto na iniinom nila yung luha, no? Kasi ayaw nila na mag-waste ng water, sa punto na dinidrain out nila yung tubig ng mga kalaban nila kasi yun yung gagamitin nila as their own water. Kasi nga sandy, it's a sandy planet, walang water, and here is a swimming pool na sobrang laki, sobrang lawak, kahit na daw yung member nila na sobrang uhaw na, mamamatay na sa hindi pa din iinom doon sa tubig na yun, sa tubig ng mga fallen brothers nila, because they have a belief.
And they have a lot of belief. Egalitarian sila. They are deeply religious, but they are very successful. Natatalo nila ang Harkonnen, 'di ba? So, I think there is really something na maganda sa God belief, no? Sa religion itself. But also at the same time, problematic for me ang mga truth claims. And then isa pa is if meron din kasing I've read not this is not fact but parang yung mga secular na mga society is madaling nagigiba kasi hindi deep ang pagka-root ng mga secular na mga rules and regulations Hindi kagaya ng sa religion na matatakot ka talaga sa konsepto ng hell, magaganahan ka talaga sa konsepto ng heaven, matatakot ka talaga sa Diyos, gagawin mo talaga to kasi may tinitingnan lahat ng mga actions mo. So there's like a psychological effect sa ating humans na it will make religious people do things or structure their environment in a way na parang I think superior sa other kinds of systems, moral framework, any kind of systems. I think Christianity is at the top. And then pag siguro maganda ang pagkagawa ng framework na yan, no? But yeah, at the end of the day, if we're talking about the truth claims, I'm very suspicious. But if we're talking about the framework that Christianity has provided, it is very, very, very good. No? Nakabuo siya ng mga societies. Nakabuo siya ng civilizations. Nakabuo siya ng ganito ka-established na mundo na walang nagpapatayan, na yun lang ang basis na merong Diyos, even though we don't believe that the God is real, but it works. Now the question is, do we pretend? Do we create societies out of lies na we just teach? For example, ako na yung mga atheists na ang mga leader sa mundo and na-figure out ng mga atheists na hindi mag-work kung secular ang mundo natin kasi hindi deeply rooted, hindi deeply rooted yung mga belief nila. Hindi matatalino lahat ng mga tao na kaya nilang mag-isip ng mga magagandang mga asal. Hindi everything hindi naman ako tao na gumagawa ng tama, hindi kamalian, hindi ako kriminal. Ako ito, but I'm not sure if other people like me are doing the same thing, no? Na kahit na nasa isang lugar ako na walang makakakita, hindi ko pa din gagawin yung criminal act. Ako ito Pero I'm not so sure with other people. I'm not so sure with my fellow atheists. I'm not so sure with my fellow Christian. So I don't think everyone is like me. So if everyone is not like me and wala tayong framework, walang fear of God, walang hell, walang heaven, I don't think things will work. So what now? If majority ng atheist, will we create a pretend religion na eto totoo pa din si Jesus, pero kami lang yung konti na may alam na hindi talaga ito totoo but necessary na ituro ang religion because it is a very good tool in making civilizations, in building civilizations. I don't know. What do you think?